Salamat, Igan. Uy, kahit may pasok na, bukas pa rin po ang ating serbisyong Totoo booth sa Manila North Cemetery. Para yan sa mga ngayong All Souls Day palang dadalaw, makibalita tayo doon kay Susan Enriquez. Good morning, Ate Sue. Hi, Sad. Good morning, Elaine. Good morning, Tony. Nakadito na tayo sa Manila North Cemetery. Medyo huminahin na yung ulan. Mga pag-ambon na lamang po yung nararanasan natin. At dahil po dyan, alam natin na may mga darating pa rito para dumalo sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. So tuloy po ang ating serbisyong Totoo. Nakikita nyo sa aking likuran, andyan ho yung mga yellow guys natin na mamimigay po ng bulaklak. Siyempre, meron ho tayo mga hand sanitizer, may kandila, may tubig, meron charging station. Ayan. At ngayon po, siyempre, ang pinakasentro ng ating serbisyong Totoo, ang gagawin po nating paglilinis dito po sa loob ng sementeryo. Kasama po natin ng mga volunteers, siyempre, mula dito sa Philippine Army at ang Eco Waste Coalition. Kasama natin si Ginoong Tony Dizon. Sir, good morning. Magandang umaga. Nako, truck na ho yung iniwang basura dito, no? Ano napansin nyo dito sa mga basura ngayon compared last year? Yun nga nakakalungkot at ito nga yung panawagan uli natin sa ating mga mamamayan dahil nga sa napansin nga namin sa paglilinis na ginawa ngayong umaga ay napakarami pa rin basura, no? Hindi ho nabawasan despite yung sunod-sunod na panawagan ninyo? Tingin ko hindi nabawasan at tingin ko ay mas mas marami pang basura, no? Mas marami. Oo, kasi kung mapapansin natin, no, ang mga basura na nakita natin ngayon sa ating pag-clean up ngayon ay karamihan mga pagkain na may mga styrofoam, Yung mga may pinagbalutan ng pagkain. Tama yun, yung mga pinagbalutan ng pagkain, no, karamihan. At saka yung iba pang mga madalas na ginagamit sa pagbisita dito sa cemetery. So, ibig sabihin nun, kung nung isang taon ilang truck, ngayon mas nadagdagan pa. Tingin ko, no, at hindi lang siguro yan dito sa Manila North. Baka posible sa iba pang mga sementeryo dito sa ating bansa. At saka isang nakakalungkot dito, sinasabi nyo na yung mga plastic, hindi ba hanggat maaari, dinidiscourage na natin yung paggamit sana ng plastic? Tama yun, no? Isa nga yan at may medyo mabigat nga ngayon dahil may kasama na pati itong styrofoam, no? Kasi alam mo na mga instant yung mga dinadala papunta dito. So hindi na lang plastic yung ating pinoproblema ngayon, pati yung mga styrofoam pa na nakakasira ng ating kalikasan. Nako, talagang yan ho, isa sa mga malungkot na balita. So at least kayo po yung nandito ngayon para tumulong talaga dito sa gagawin natin paglilinis. Tama yun. In fact, kasama pa nga namin yung ating sombasura, no? Ito yung refleksyon, no? Yan, pinapakita kung gaano kalaking basura, kung ano epekto nitong basura dito sa ating So para hindi kayo kalikasan. maging zombasura, wag ko kayong magtapon ng basura. Kaya lang parang tapos na kasi. Anyway, may mga pupunta pa rin naman ngayon, ano? Para dumalaw. Sana hindi pa naman masyadong huli yung ating magiging advice sa kanila. At sana sundin naman nila yung ating panawagan. Anyway, yung nakikita ho ninyo, ito mga kapuso, ito yung mga binibigyan ho natin ng bulaklak, libreng bulaklak at mga kandila. Pero first come, first serve ho yan, ha? First come, first serve. Meron ho tayo mga hand sanitizer na binibigay ko para sa mga pumupunta. Libre ho ito. Nakikita nyo yung maabot ho ng kandila. Wala pang nagpapacharge ng cellphone dahil mukhang hindi pa nadidrain ang kanilang mga cellphone. At meron ho tayong libreng water station. Ito yung ating mga push cart na ginagamit ho natin para daw sa mga maraming dala at gusto makagaan-gaan naman sa kanilang bit-bit-bit. At syempre nakikita ho natin sa likuran natin ng mga tauhan pa rin ng Eco Waste Coalition na tutulong po sa ating serbisyong Totoo sa paglilinis sa ilang bahagi po nitong Manila North Cemetery matapos ng dagsain ng ating mga kapuso kahapon. At sabi nga, may mga 1 milyon. Ngayong araw, may mga darating pa rin, bagamat may mga pag-ulan. So magdala po kayo ng payong, lalong-lalo na kung may kasama kayong bata. At ang basura, ha? Ako, isegregate ho natin at kung maaari, itapon ng maayos. So pansamantala, mula po rito sa Manila North Cemetery, back to studio. Thank you. Lilinis na tayo. Ayan. Thank you, Maring Sue. Samantala na ring bukas ang ating serbisyong Totoo booth sa Manila South Cemetery. Bukod sa pagbibigay tulong, may clean up din tayo sa mga naiwang kalat sa sementeryo. You know who you are, yung mga natulad dyan, ha? right. Kami ang nagliligpit. Si Monica nagliligpit. Good morning, Monica. Ang ganda naman yung basurera. Oo, diba? Good morning, girls. Good morning, mga kapuso. Actually, as of this moment nga, medyo tumilad na yung ulan dito sa Manila South Cemetery. Kaya naman meron tayong ilang mga kababayan na medyo humahabol
na at pumupunta dito para dalawin yung kanilang mga mahal sa buhay dito nga sa sementeryo. And of course, para sa mga kapuso natin na gustong humabol sa kanilang pagdalaw, tuloy-tuloy po ang ating serbisyong totoo dahil tulad na nakikita nyo, bukas po ang ating serbisyong totoo booth kung saan maaari kayong mag-avail ng ating cellphone charging station, drinking station, sanitation area. Meron po tayong pinamimigay ng mga hand sanitizers, UH porters, at ilang mga freebies tulad ng mga gamot, pamaypay, at ilang mga kapaki-pakinabang na maaari nilang gamitin sa kanilang pagdalaw dito nga sa sementeryo. Pero tulad nga na binanggit nyo, talagang highlight ng ating serbisyo totoo ngayong umaga ay ang ating Operation Clean Up dito nga sa Manila South Cemetery dahil sa katatapos na undas, talaga medyo marami yung basurang makikita dito sa area. At kanina nga madaling araw, nagsimula na yung paglilinis na ginagawa ng ating mga kasama ngayong umaga. Ilan nga mga kasamahan natin mula sa CMO Task Force sa National Capital Region Command ng AFP. At tulad nga nakikita nyo, ayan, sinumulan na nila ang paglilinis. Inumpisahan nila itong sa may bukana ng sementeryo at as of this moment naman, pumasok sila doon sa may looban kung saan kinukuha nila yung mga basura at ang ayon sa kanila, ang pinaka-discarding gagawin ay iipunin nga itong mga basura, dadalhin dito sa tambakan sa bandang umpisa or harapan nito sementeryo at mamaya hintayin na lamang yung garbage truck para kolektehin at pagsamasamahin yan para i-dispose na ng tama. Yan muna nga pinakahuling pangyayari natin mula dito nga sa Manila South Cemetery. Back muna sa studio, girls. Para 5 taong na nakaraan. Ayun, ginagamit yung picture mo na. Happy birthday, sabi ng kamukha mo. Happy birthday! Ayan, syempre yan ang ating bati sa ating nag-iisang Igan, Arnold Clavio, na kasama natin lahat sa pag-gising sa umaga at maging bago matulog sa gabi sa saksi. Security guard. Correct. Matagal-tagal na siya sa magbibigay serbisyo totoo. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin lahat alam ng publiko sa kanya. Ano May naman yan? secrets pa siya. Kaya naman, oras na po para bookingin si Igan para lalo Wala. natin siyang makilala. I'm a very private people. I'm a very private people. Huhu! Ito na po ang pambubuking. Panoorin natin yan. Very good. Patay tayo. Sino itong news anchor at radio personality na nambibitin tuwing umaga Lunes hanggang Biyernes sa DCWB? Pati yung mga kasama niya sa DCWB. Nakakala ng mga tao, alam yung binablind item niya, pero hindi. Pati sa amin, ayaw sabihin, sino? Walang iba kung hindi si... Sino ang host ng unang hirit, nagwapo na at higit sa lahat, may magandang puso para sa masa? Sino itong anchor sa radyo na mahilig sa street food na sebo o lamang loob ng baboy? Sino itong newscaster na mahilig mag-golf at badminton? Sino tong broadcast journalist na minsan nangarap maging pare? Sino itong radio TV host na mahilig kumain ng hotdog sandwich at mga prutas sa gitna ng newscast na tinatawag na saksi? Sino ang patikang broadcaster ng GMA7 ang mahilig sa kare-kare at asadong dila? Sino itong sikat na broadcaster ngayon na dating consistent honor student sa high school? Akala niya ay teacher's pet siya, pinagalitan ng isang social studies teacher. Kinabukasan, sumugod ang nanay niya sa school. O, nahulaan niyo na ba kung sino siya? Yan ay walang iba, kundi ang birthday celebrant na si Igan Arnold Clavio. Igan, booking ka na! Mahilig ka pala ng hotdog sandwich, ah. Oo, at pag pinapagalitan ka pala sa school, sinusumbong mo sa mga. Sinusumbong pala sa nanay Julie. Wala akong maalala. Asadong dila. Ayun. Ayun, naalala niya pala. Karain na yan. Naku, sarap. Kare-kare yung nanay kasi. Sarap. Yun. At syempre, dahil nga birthday ni Igan, espesyal na handaan na magaganap ngayong umaga. Wala atrasan. Tampo kayo ng mga paboritong pagkain ni Igan ng kare-kare. Kare-kare. Asa na yung kare-kare? Kare-kare. Luwan and Lin, ayun. Ba, lumayo pa. Audio check sound. Alright, dahil Ay, birthday ni birthday. Igan ako, syempre. Kailangan ang handa natin yung gusto niya. Walang iba, kundi ang paborito niya, ang kare-kare. Kaya mamaya po, magluluto si Luan
ako at saka si Suzy ng kayang paboritong kare-kare. 3 versions to, bale. Kaya mo na ba, Mare? Are you ready? Hindi. Maghulaan na lang tayo kasi I think first time natin magluto ng kare-kare. Yes. Medyo difficult to, pero syempre kailangan yung kuhang-kuha yung panlasa ni Igan. At syempre ang magja-judge mamaya ay tutulong sa atin actually. Siya yung may luto ng kare-kare na talagang ultimate favorite ni Igan. Kaya habang wala si Suzy, papapunta na siya rito, uumpisahan na natin ang ating pagluto. Napalambot na po natin ang ating meat. So basically, we're just gonna start doing the sauce. Yes, I think naboil na yan. So mag-uumpisa na tayo. Kung kayo ay marunong dyan, tulungan nyo na kami. Tulungan nyo na kami talaga humingi ng tulong eh. Alright. So Igan, bakit pa gusto mo ang kare-kare? Why is it your favorite? Oh. Kasi healthy siya eh. Wait. May gulay siya, may talong, may meat, may sitaw, di ba? Totoo. Oo, healthy siya, may gulay. Hindi, halo-halo yan eh. Tsaka yung mani, yung lasang mani. Yung mani ang pinakamaganda. Favorite. Pero aside from kare-kare, Favorite ko mani. Ano pa mga favorite mo? Anong klaseng mani? Roasted? Yung ginagamit sa kare-kare. Okay. Tsaka actually, bawas na nga pero yung bituka kasi, yun ang tsaka yung tuwalya, di ba? Oo. Sa kare-kare. Ako, di pa mainit ang ating... Sige, talunin nyo nga yung kare-kare ni Nanay Julie. Kaya nga, hingi kami ng tulong sa kanya. Well, via video. Video talaga. Para video. Yes. Tuwing piyesa kasi yun ang dinadayo eh. That's true, no? Sa Tondo, yan. Bukod sa kare-kare, yung kanyang... Ba't nang tuturo ka? Sige, magluluto kami dito. Girl na girl ang turo mo. Ang oil ko, atsuete ito, atsuete. Hindi pa mainit kasi, kailangan mainit eh. Ayan, so aantayin ko muna maging mainit siya bago. So kayong tatlo, sarapan. Hindi, itatry namin. Natitikman ko, gano'n. Hindi, para may 3 versions for you. Tayo dyan. Diba? Dalaban natin yung gamot natin. Diretso sa ano eh. Pero ito, alam mo, ito yung pagkain na kailangan talaga may kanin eh. No? Oo, syempre may kanin tayo na mamaya nyo matitikman ni Igan. So mabubusog Pero siya nagluto na ngayong kayo dati ng kare-kare? Hindi pa. Ay, hindi pa? Okay. Really. Good luck. Good luck. This is gonna be the best kare-kare. Feeling ko magaling Ever. talaga si Luan dyan eh. Oo. Kasi hindi nyo alam, malakas kumain. Hindi mo Bakit alam ba kung the bakit best? the best. Wala, hindi ko alam Because I'm bakit. gonna try my best. At habang kami nagluto ng kare-kare or we're attempting to cook kare-kare, dyan po kayo mga kapuso, babalik kami sa birthday special, Igan. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangungulat ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman. Impormasyong may pakinabang.